sa vlog na ito ay i-explain ko sa inyo gaano kapalpak itong si Ramil Madriaga, ang kanilang star witness kuno, at bakit ang taong bayan ay alam na nila ang kalokohan ng House of Committee on Justice dyan sa Kamara. Okay? Dito sa vlog na ito, i-explain natin yan lahat. Kasi kung makikita mo sa social media, ang dami na pong nagpo-post patungkol po sa inconsistencies nitong si Ramil Madriaga. Okay, yan po ang ipapaliwanag natin kasi po hindi po tayo papayag na ganun-ganun na lang silang na gumagawa sila ng witness na sa totoo naman ay nagsisinungaling. Okay, halatang halata si Ramil Madriaga, yung pag-iyak-iyak niya, obvious na obvious yun di ba? Marami ang nakapansin doon sa pag-iyak niya na parang walang luha na tumutulo. Tapos heto si Luistro, itong committee chair ng Committee on Justice, tinutulungan pa niyang maiyak si Madriaga. Di ba? Tinulungan pa niya. Sabi niya, naiyak ka ba? What happened? Bakit ka umiyak? Basahin mo ulit. Naiyak ka ba? Anong klase yan? Diba? So, napaghalataan po, yan po ang nakikita ko sa social media. Kasi po, sa Facebook, sa YouTube, binabasa ko ang mga comments ninyo. Nababasa ko doon, ano ba yan? Itong Committee on Justice. Na, kung saan, nabanggit noon ni Luistro na ito raw yung kasi marami po ang tumututol na bakit niyo i-invite si Madriaga? Sabi pa ni Karen Davila, what is the relevance na sa impeachment complaint? Bakit si Madriaga ay dapat pang papuntahin dyan sa House Committee on Justice? Nabanggit doon, nabubuking itong si Luistro sa kanyang interview. Sabi pa nga niya doon, to test the credibility of the resource person. To test raw. Paano yan? I-test natin yung credibility ng isang tao. Probing ka ng probing probing siya ng probing. Diba? Hanggat nakalusot yung isa, mismo sarili nilang kasabahan na si Ridon, si Madriaga, huling-huli. Sabi niya, kailan yung nangyari yung kasal ng inyong anak? Sabi niya, 3 to 4 years. Ay, 6 to 7 years. Anong klaseng witness yan na hindi man lang maalala ang yan, isa pa yan ang daming nagko-comment yan. Kasal ng anak mo hindi mo maalala, and that is a special event na hindi mo dapat kalimutan. So halatang halata na may script siyang sinusunod. Okay? May script siyang sinusunod kasi may kumakalat rin na picture na si Madriaga bago nag-hearing sa backstage, no? Nagbabasa na siya ng script. Hindi ko lang mapakita yung picture dito nagbabasa. Nagbabasa siya ng script doon, no? Ganun, no? Nakabasa. Ang daming script. So yung affidavit niya, scripted yun. Yun ang ating paliwanag doon. So, ewan ko na lang kung may confidence pa ang Kamara para iharap ang kanilang sarili dito sa issue na ito. Kasi halatang halata na sila na atat sila na papuntahin si BP Sara dyan sa House of Representatives para ipahiya, para siraan. Kasi dalawa lang yan Kung magtatagumpay sila sa kanilang impeachment, well and good, di ba? Kasi hindi na makatakbo si BP Sara kung ma-impeach. Ngayon, itong pangalawa, kung hindi magtatagumpay sa impeachment sila, at least naman napapunta nila at nasiraan nila si BP Sara. At least, di ba? Paghahanda ito sa upcoming election na at least kung makatakbo si BP Sara, nasiraan na namin. Ang mga bobong loyalista at itong mga dilawan, grabe, ang tanga, ang bobo talaga. Alam niyo ba kung bakit? Bobo sila? Ganito lang sila kabobo. Sabi nila, bakit, kung hindi guilty si BP Sara, bakit hindi na lang siya pumunta doon sa hearing? What an argument is that? What an argument? Si BP Sara nga, hindi compulsory na dapat siyang pumunta doon. Did you understand that? Pwede naman, i-impeach nyo dyan si BP Sara dyan sa Kamara, magbotohan kayo para the impeachment proceedings will continue to the Senate. At doon ang tunay na hearing. Bakit dapat papuntahin si BP Sara, ganun, ganyan? Ang bobo ninyo. Mag-research nga kayo. Yan ang hirap sa mga dilawat at mga loyalista. Nagpapanggap na mga bright. Tingnan nyo yung naghahamon ng debate kay BP Sara. Itong si Lovely na vlogger, yung parang kasag yung mukha. Tapos itong sino to? Si Falsis. Sa pangalan pa lang, Falsis. Di ba? Itong mga taong to, na maghahamon ng debate sa vice presidente, isang pasikat rin.
Oh, pasikat rin. So heto ang kumakalat. Like muna and share para kakalat ito at subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Heto lang naman. Kumalat ito sa social media. Isa ito sa patunay na itong si Madriaga na ito sinungaling. Okay? Kasi itong si Madriaga, no? Nagmamayabang siya, no? Nagmamayabang siya na binigyan raw niya ng painting itong si VP Sara. Ang painting na yan ay ginawa raw ng kanyang scholar na estudyante. Okay? Ginawa ng kanyang scholar na estudyante itong si Ramil Madriaga. Ayan, kung yung makikita mo, Madriaga is holding a painting. Ito ito muna yung ipapakita ko. Ito. Yan. Ito raw yung painting. Hawak-hawak niya. Ito yung binigay raw niya kay VP Sara. Hawak niya ang beat, hawak niya. Yan ang tandaan nyo masyado. Tingnan nyo masyado yung painting, yung dito, yung dito, at saka yung buhok. Tingnan nyo mabuti. Tapos ang nagpainting nito, itong babae na ito. Yan. Erase natin ito para klaro. Yan. Yan raw ang scholar ni Madriaga holding the painting. Yan raw ang nag-paint, okay? Ngayon, ito yung lumabas. Na-booking kasi itong painting na ito ito raw ang magpapatunay na malapit na kaibigan o malapit na trabahante itong si Madriaga kay VP Sara. Ito yung claim nila booking sila dito. Ito yung lumabas. Tingnan niyo ito yung lumabas. Ito yung painting. Ito yung painting. Yan. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung painting gaano kaiba. 'Di ba? Tingnan niyo yung dito. Tingnan nyo. I-compare natin. Ikukumpara natin kung siya ba talagang nagbigay. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo yung dito. Yan ba ang painting? Halata na pinaint nila, gumagawa sila ng ebidensya, nabubuking Okay? Halata, tingnan nyo yung buhok. It's very different. Tingnan nyo. Tapos, nagmamayabang sila na binigyan, malapit sila ni VP Sara, binigyan ko nga ng painting si VP Sara tapos sinabit pa ni VP Sara sa kanyang office. Ngayon, mas lalo pa silang na-booking noong ang nagmamay-ari ng painting nagpalabas ng post sa social media. Anong sabi ng may pangalan to nakalimutan ko lang yung pangalan ng sabi niya dito, I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. Ito yun Ito yun. Sabi pa dito binalita ito ng DZRH. Ayan. Sabi ng DZRH, I am from Davao. Ito yung statement yung tunay na nagpaint talaga ng art. Pinabulaanan ni Tanya Gaisano Lee. Yan ang pangalan sa tunay na nagpaint ng art, okay? Tanya Gaisano Lee, ang artist sa likod ng painting na tinutukoy ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment niya. Yan nag-post siya. So booking si Madriaga, Dito pa lang booking na sila na si Madriaga ay scripted. Kaya kayong mga taga House of Representatives, di ba kayo nahihiya dito? Di ba? Sa Instagram story po ito, sinabi ni Lee, regalo niya ang painting sa Vice Presidente noong termino nito bilang mayor sa Davao noong 2021. Di ba? Ayan lakihan pa natin, Yan. Nag-post pa si VP Sara ng painting na yan, Nag-post pa siya. Okay? Hindi po yan, hindi yan kay Ramil Madriaga. Okay? Linawin natin yan. Si Ramil Madriaga ay sinungaling. Ang init ng kape, guys. So, booking na sila dito. Okay? Booking na sila doon. So, malinaw na si Madriaga ay isang bulok na witness. Okay? Bulok na witness si Madriaga. Bulok. Ngayon lang, nagulat raw si PBBM. Si Bongbong Marcos, nagulat raw siya. Si Bongbong Marcos, ikinagulat daw ang mga naging pahayag ni Ramil Madriaga. Ibig sabihin, yung presidente na ninyo, naniniwala din kay Madriaga. Tang-inang yan. Talagang pinatunayan ni BBM dito na weak at bangag talaga. Imagine, si Bongbong Marcos raw, nagulat raw siya sa mga pahayag ni Ramil Madriaga. Ano ba ang klaseng presidente itong si BBM? BBM, ang daming mga dyaryo dyan, ang daming Facebook, hindi ka ba marunong mag-research?
Basahin mo naman gaano kasinungaling itong si Madriaga. O heto ha, panoorin nyo itong balita nito. Tungkol pa rin sa mga pahayag ni Ramil Madriaga, binweltahan ng Malacanang ang mga sinabi niya na voluntaryo raw sanang bababa sa pwesto si Pangulong Marcos noong 2025. Yan daw kasi ang sinabi kay Madriaga noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Detalye Live, mula sa Malacanang may Express Report, si Maricel Halili. Maricel, meron daw bang reaksyon mismo ang Pangulo tungkol dyan? Oo, Ruth. Actually, nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos ng Nagulat. Talaga? Totoo si Madriaga? Jumping jack! Jumping jack! Jumping jack! marinig ang ilang bahagi ng pahayag ng sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa hearing kasi sa Congress kahapon, binanggit ni Madriaga na sinabihan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na voluntaryong bababa sa pwesto si Pangulong Marcos sa taong 2025. Nakipag-usap din umano si FPRRD sa mga retiradong general ng Armed Forces tungkol sa mga posibleng senaryo para pababain sa pwesto si PBBM sakaling hindi ito sumunod sa yan, ibang script na naman ito ha. Para si BBM ay magmukha namang, ay kawawa naman, pinabababa. Grabe din sila, no? pagkasunduan. Pero giit ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ganitong klase ng leader si Pangulong Marcos. Nang mangampanya raw ito sa pagkapangulo, kasama rito ang pangakong tatapusin niya ang kanyang termino sa... si Auntie Claire, kung makapagsalita para kay BBM, akala niya kasali siya sa UD team. Si BBM ay hindi ganyang klaseng leader. Yan ang sabi niya. Si BBM ay hindi ganyang klaseng leader. Sa simula pa ng pagkampanya niya, bakit? Nandoon ka ba sa panahon ng kampanya? Na ang kinampanya niyo ay si Leni Robredo? Hiyang-hiya naman kami. Noong panahon sa unit team, kami yung ang dami naming ginawa para lang manalo si BBM at si VP Sara. Tapos sasabihin mo, nung panahon ng kampanya ni BBM, dilawang-dilawan ka. Dilawan ka. Malacanang, hindi na rin daw bago sa Pangulo ang mga sinasabing assassination plot laban sa kanya. Sinimula na raw ito ni VP Sara na sinundan pa ng mga pahayag ng kapatid niyang si Davao City. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila mag-gets ang sinabi ni VP Sara. Ang sabi po ni VP Sara, kapag magurgur ako, may inutusan na ako kung sino yung naggurgur sa akin. Hindi nila maintindihan. Baste Duterte nitong weekend. Sabi ni Jose Castro, bahala na ang NBI na mag-imbestiga ukol dito. Ruth, sa issue naman ng kalusugan ng Pangulo, binaliwala na lang na Malacanang. Hindi, wala na kami pakialam sa kalusugan ng Pangulo. Yang pag jumping jack niya, hindi yan solusyon sa crisis. Jumping jack. Ang panawagan na maglabas siya ng medical bulletin. Kamakailan lang kasi ay nagsampa ng petisyon ng grupong United People's Initiative sa Korte Suprema para obligahin ang Pangulo na sumailalim sa hair follicle drug test at isapubliko ang resulta nito maging ang kanyang medical bulletin. Pero tanong... Pakitang tao talaga itong tao na ito Alam mo, sa totoo lang, BBM, makinig ka. Hindi namin kailangan makita na mag-jumping jack ka kahit tumambling ka pa dyan, kahit mag-rolling, mag-backflip ka pa dyan. Hindi yan ang hinahanap ng taong bayan. Ang hinahanap ng taong bayan, solusyon paano mo mapababa ng crisis sa Pilipinas. ng Malacanang, sino ba ang nagsimula ng issue tungkol sa kalusugan ni PBBM? Ano pa raw bang transparency ang hinahanap nila? Gayong mismong si Pangulong Marcos na ang nagpakita nitong... Ang transparency? Ipakita ninyo ang medical records. Yun ang una. Pangalawa, ipakita ninyo na nag-drug test ang Pangulo. Ipakita nyo lahat. Lunes sa media para patunayan na malakas siya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Sino po bang gumawa ng issue? Sino po ba yan? Hindi po ba sila walang basihan? Meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. Isa itong article na sinulat. Ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President. Kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo at guni-guni... Galit na galit. Galit na Auntie Claire, Auntie Claire, relax ka lang, relax. lamang at wala kayong anumang basihan. High blood ka na, magpa-check up ka. Sa tingin po natin, ang Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Relax ka lang, kasi hanggang 2028 lang naman kayo Akala nyo mga dilawan ang hahawak? Next! Ruth, kanina rin ay inanunsyo ng Malacanang. So, alam nyo, ewan ko na lang pero ako, this is my own opinion alam ko, yung Ramil Madriaga na yan, ano yan? Scripted yan, kasali ang administrasyon dyan. Analysis ko yan Hindi po ako nag-akusa, nag-allegation. That's my own analysis. My own opinion. Kasi, wala na po silang magagawa dyan Takot na takot ang administrasyon.